Ama naming Diyos na makapangyarihan, Praise the Lord. Hallelujah. kami po ay nagpapakumbabang dumudulog sa inyo. Hinihingi po namin o Diyos ang inyong gabay na kami po Diyos ay inyong patnubayan. Buksan niyo po ang aming puso, ang aming kaisipan, nang sa ganun namin pong maintindihan anumang bagay ang aming pong pag-aaralan. Nawa Panginoon, hindi lamang po ito basta pumasok sa aming mga pandinig, kundi ito po ay aming pong maisapamuhay na hindi po ito masayang. Amen. Nawa Panginoon, makita niyo po sa amin na sa aming pagtanggap ay tulungan mo kami na baguhin kami, Panginoon, ayon po sa inyong disenyo. Yes, Lord. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Praise the Lord. The imminent return of the Lord is at hand. Pag sinabing imminent, mga kapatid, ito yung pagdating ng ating Panginoong Diyos ay sadyang nalalapit na. Ngayon mga kapatid, sa wikang Tagalog, ang pagdating ng Panginoon ay nalalapit na. Ito po yung topic na ating pag-aaralan sa araw na ito. At sa unang pagbasa, buksan po natin ang ating Biblia dito po sa Hebrews chapter 10, verse 25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. So sa huli pong bahagi, mga kapatid, sinabi dyan nalalapit na ang araw. Subalit may dalawa po tayong bahagi na pag-aaralan dito at napakagandang mapagnilayan po natin ang sitwasyon kung nasaan na po tayo. Unti-untiin po natin ito, mga kapatid, nang sa ganon, ma-absorb po natin ng buong buo ang ating pag-aaralan. Ang layunin po ng ating pag-aaral, mga kapatid, ay hindi lamang po ipaunawa kung gaano kahalaga ang pagdalo, kundi ito po, mga kapatid, ay isa sa mga susi na nagpapakita ng iyong kahandaan na ikaw ay nais mong sumama. Amen. Sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. So ngayon, mga kapatid, ang Hebrews chapter 10 verse 25 ay nagtuturo na huwag kalimutan ang pagdalo sa mga gawain o pagtitipon ng pagsamba o ng simbahan. Hindi tulad ng ginagawa ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Binibigyan din ito ang kahalagahan ng gawain ng Diyos, ng Iglesia at paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon, lalo na sa panahong tayo ay may pagsubok. Ngayon, mga kapatid, dito po sa ating nabasa, ang pagtitipon, mga kapatid, ay nabanggit na kung saan, sabi din, mga kapatid, huwag natin pababayaan ang pagtitipon gaya ng iba. So magpapakita po ito, mga kapatid, na noon pa man, meron palang mga kapatid sa pananampalataya na nagpapabaya sa gawain ng Diyos. Naunawa natin? At gusto ko pong i-establish ang sitwasyon na kung saan ito pong bagay na nagpapabaya, yung mga bagay, ito po yung mga tao na kung saan hindi nagpapahalaga. Hindi ito ang priority. At huwag mong sasabihin ng sino man na priority mo ang paglingkuran ng Diyos kung ang pagdalo ay hindi mo dinadaluhan. Dahil ang pagdalo ay nagpapakita, mga kapatid, na ang Diyos ay una at ang iyong prioridad. Naunawaan natin, mga kapatid? Amen. At huwag tayong laging, Lord, bless me. Tapos yung dahilan para ikaw ay i-bless, hindi mo ginagawa. Nakuha natin, mga kapatid? So ngayon, dito po sa ating pag-aaralan, let us go to the breakdown, mga kapatid. Isa-isahin po natin ito. Ang sabi rito, huwag pabayaan ang pagkakatipon. Inihimok ang mga mananampalataya na dumalo o magsama-sama ng regular, hindi lamang kung kailan gusto o kailan lang maisip. Maliwanag, di po ba? So ang pagdalo na sinasabi dyan na tayo po ay huwag natin kalilimutan, hindi po dahil lang sa kailan mo lang maisip. So pinapakita nito na kailangan po natin magsama-sama ng regular. At hindi po ito basta lamang pagdalo. Dahil may dumadalo, gaya ng aking ibinala o pagbabala kanina,
dumadalo ng tulog. Alam niyo mga kapatid, pag sinabing huwag pababayaan ang pagdalo sa pagtitipon, ikaw po ay may part. Ang sarili mo ay inilalagay mo sa sitwasyon na kung saan meron kang tinatawag na pakikisa. Naunawaan natin? Kaya nga mga kapatid, dapat maisip natin na mahiya tayo sa Diyos. Sa tuwing tayo'y dumadalo, tapos tinutulugan lang natin ang salita ng Diyos. Nakakahiya po yan mga kapatid sa harapan ng ating Panginoon. Sumunod ka nga na huwag kalimutan, pero wala ka namang napakinggan. Wala kang natutunan. Wala kang may nabitbit paglabas. Wala rin pong silbi at niloloko lamang po natin ang ating sarili. Sa tuwing dumadalo po tayo, ay natutulog lamang po tayo. Wala pong silbi ang ginagawa natin ito, mga kapatid. Kaya po tayo dumadalo para ipakita, mga kapatid, sa Diyos na tayo po ay naglilingkod. Naglilingkod, mga kapatid. Ipakita natin sa Diyos, mga kapatid, yung pagiging active po natin. Number 2, sa breakdown, mga kapatid, pagpapalakas ng loob ng bawat isa. Yung sinasabi dyan, mga kapatid, mangang-aralan sa isa't isa. Yung Hebrews chapter 10 verse 25 sa King James Version, mangang-aralan sa isa't isa. Pag sinabing mangang-aralan, kailangan natin i-encourage, mga kapatid, ang bawat isa. Pag sinabing encourage, palakasin ang loob ng bawat isa. Okay? Huwag, sabi diyan, pagpapalakas ng loob ng bawat isa sa pamamagitan ng pag-encourage. Ngayon po, mga kapatid, ang layunin ng pagtitipon ay hindi lamang pisikal na presensya, kundi pagkakaisa, pagtutulungan, pagtuturo at pagpapatibay sa pananampalataya ng bawat isa. So ito po, napakadali lamang po intindihin. Hindi lamang po ito pagtitipon, mga kapatid, na makita ka na pisikal ng iyong kapatid sa pananampalataya, maramdaman ang iyong presensya. Hindi lamang po ito basta ganun, mga kapatid, kundi ikaw po ay nakikiisa. Pag sinabi ng MC, let us worship the Lord, hindi ka dapat naiiwan dyan. Amen. Dapat nagpupuri ka sa Diyos. Pagka lumalapit na ang mga kapatid sa pananampalataya, lumuluhod na nanalangin, dapat hindi ka lang basta nakaupo, dapat nakikiisa ka. Dahil yun nga yung dahilan ng ating pagparito. Kaya kung hindi natin nasuserve ang purpose kung bakit po tayo dumadalo, kahit na hindi ka nga nakalimot, dumadalo ka nga, pero yung purpose ng pagkikiisa, mga kapatid, ay wala sa iyo, wala rin silbi ang ginagawa nating paglilingkod sa Diyos. Number 3, huwag sayangin ang iba. Huwag gayahin ang iba. So pag sinabing huwag gayahin ang iba, noon pa man, meron talagang, alam niyo yun, hindi nagbibigay ng atensyon, hindi nagbibigay ng ganun kahalaga, walang ganun kabigat sa kanilang pagdalo sa gawain, mga kapatid. No? Yung mga tao na yun, nung unang mga Kristiyano way back 2,000 years ago, sabi, huwag gagayahin yung iba. Sinabihan sila noon, huwag din natin gayahin ang iba. Hanggang sa panahon natin may ganun. Huwag nyo nang gayahin ang iba. No? Ang sabi ng mga kapatid, tinutukoy nito ang mga huminto sa pagdalo dahil sa mga kanya-kanyang kadahilanan. Okay? Ngayon, mga kapatid, number 4. Mamaya alamin natin kung ano po yung mga dahilan nila, bakit hindi po sila nagsisipagdalo. Number 4 muna tayo. Nalalapit na ang araw. Since na ang ating pinag-aaralan, the imminent return of the Lord is at hand. Malapit nang dumating ang Diyos. Amen. Ngayon, sabi rito, ito ay tumutukoy sa pagbabalik ng Panginoong Yesus o ang araw ng pag-uhukom na lalong nagbibigay diin sa pagiging handa. So kung mapansin ninyo, balikan natin, sister, ang Hebrews chapter 10 verse 25. Ang Hebrews chapter 10 verse 25, mga kapatid, kung ating babalikan, inilagay dyan sa dulo, tingnan nyo inilagay po sa dulo dyan, lalo na
kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Ang araw po na yan ay ang araw ng pagdating ng Panginoong Hesukristo. Naman natin. Tingnan niyo po ulitin ko po lalo na kung inyong namamalas. Ang word na lalo na ay nagpapakita mga kapatid o nagpapahiwatig na magbigay po tayo ng atensyon sa mga nangyayari. Inuulit ko po, ang salitang lalo na binabanggit dyan, ay nagpapakita na magbigay po tayo ng atensyon sa mga nangyayari pa. Doon pa yun sa kanila. Ngayon, lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw, noon pa sa panahon nila, nagpapaalala na po ang banal na kasulatan sa pagkakasulat na yan na nalalapit na ang araw ng Panginoon. 2,000 years na ang nakalipas mga kapatid. Kaya hindi rin natin masisi yung iba. Yung pagdating ng Diyos, ang dami ko na narinig yan. Panahon pa ng lolo ko, naririnig ko na yung pagdating. Hanggang ngayon, wala pa rin dumadating. Paano yan sasagutin? Paano mo yan pabubulaanan na mali siya ng inaakala? Tandaan natin na sinasabi ng Biblia, ang 1,000 taon dito sa lupa ay gaya lamang ng isang araw sa langit. At ang isang araw sa langit ay gaya ng 1,000 taon sa lupa. Ano po pagpapakita niyan mga kapatid? Na ang isang araw sa langit at 1,000 taon sa lupa, hindi na over ang Diyos doon. Siya nga ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Siya ang everlasting God. Hindi po siya nagpapasakop sa panahon. Parehas lang sa Diyos ang 1 taon at 1,000 taon. Totoo pong babalik ang Diyos mga kapatid. Ngayon, alamin natin mamaya paano at ano ang mga sinyales ng pagparito ng ating Panginoon. Sa ating pong pagpapatuloy, ang talatang ito ay isang malaking hamon sa ating panahon na unahin ang espiritual na paglago sa pamamagitan ng pagiging aktibo sa pagdalo sa mga gawain ng Diyos. Napakadali lamang pong intindihin mga kapatid. Tandaan po natin, unahin daw po natin ang espiritual na paglago. Naunawaan po natin mga kapatid, paano mo malalaman na lumalago ka espiritual? Paano mo mapapatunayan na talagang lumago ka na sa pananampalataya mo sa Diyos nang hindi ka dumadalo? Paano? Imposible po yun mga kapatid. Imposible na mag-mature ka sa pananampalataya kung hindi ka dumadalo sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga mga kapatid, ito pong hamon ko sa bawat kapatid sa mga kapatid sa pananampalataya. At naniniwala ko kahit buhay ang mga apostol, ito pa rin ang ipapaalala sa ating lahat. Ako po'y nakikipag-usap sa mga kapatid sa pananampalataya na wala naman talaga silang ginagawa. Pero hindi po sila nagdadadalo. Mga kapatid, hindi ko kayo pipilitin. Pero wala po tayong sisihan. Ganito po tayo kamahal ng Diyos. Ilang beses na po at paulit-ulit, wala yatang kada buwan na binabanggit sa inyo na dumalo kayo ng gawain. Kasi kung hindi po kayo dumadalo, o kung dumadalo po kayo mga kapatid, hindi dapat ito paulit-ulit. Hindi po ba kayo naaawa? Hindi po ba tayo naaawa sa ating mga sarili? Ako po'y nakikipag-usap, malinaw pong nakadirekta ang mensahe sa mga kapatid na wala pong ginagawa. Ang ating Bible study ay Miyerkules. 6:30 lang po yan mga kapatid hanggang 8:30, 2 oras. Kaya minsan alas 8 tapos na. Ngunit kung ikaw po mga kapatid ay wala kang trabaho, Miyerkules, 6:30, nakikita ka ng Diyos, patulog-tulog ka, wala kang ginagawa. At walang kirot sa iyong puso na dumalo sa gawain ng Diyos, tapos sasabihin mo, Lord, bless me. At huwag kang magtaka kapatid kung bakit ang buhay mo'y ganyan. Ang disenyo ng Diyos, tayo'y palakasin sa pananampalataya.
Hindi lamang pagpalain, mga kapatid. Kaya paulit-ulit ang buhay mo. Ganyan, hindi ka nakakaranas ng tinatawag na breakthrough ng blessing sa buhay mo. Sapagkat hindi ka nagbibigay ng atensyon sa pagtawag ng Diyos. Marami pong ganyan. Matapos mabautismuhan, imbis na ang Diyos ang nasusunod sa kanilang buhay, sila pa rin ang hari. Naunawaan natin, mga kapatid. Sa mga kapatid, inuulit ko, naka-address ito. Kung wala kang trabaho, wala kang ginagawa, 6:30 ng Wednesday o Miyerkules, ayaw mong dumalo sa iyong mensahe na ito. At wala akong paki na masaktan ka. Dahil dapat mong marinig, ang dapat mong marinig. Hindi na dapat tayo nasusunod. Dapat ang Diyos. Kung gusto natin, mga kapatid, na tayo'y pagpalain ng Diyos, dapat hinahayaan natin na ang salita ng Diyos ay binabago tayo. Amen. Naunawaan natin? Pero pag outing, mga kapatid, napaka-aktibo. Pag basketball, pag liwaliw, sumasama. Pag Bible study, ayaw umatid. Paano ka lalakas? Paano ka gagamitin ng Diyos? Sige nga, mga kapatid, paano tayo lalago sa pananampalataya? Alam niyo kung bakit karamihan, mga kapatid, hindi nagdadadalo sa gawain? Dahil ang kanilang nararamdaman, wala silang natututunan. Wala silang may nakukuha. Ang totoo, hindi lang talaga sila nakikinig. At sa pagdalo nila, wala silang inaabangan kung ano ang mensahe ng Diyos para sa kanila. Naunawaan natin, mga kapatid. At dapat maging klaro ito sa ating lahat. Pagdadalo po tayo sa gawain ng Diyos, dapat ang nasa puso natin, ano na naman kaya ang mensahe ng Diyos para sa akin? Ano na naman kaya ang mensahe ng Diyos sa ikatututo ko? Amen. Ganun dapat. Hindi yung wala kang iniisip, kaya pagkahabang may gawain, tutulog ka kasi wala ka naman talagang inaabangan sa Diyos. Naunawaan natin, mga kapatid. Amen. So sa ating pong pagpapatuloy, unahin po natin ang spiritual nating paglago. Kailangan po natin yan upang tumagal sa laban. Ngayon, dito po tayo, mga posibilidad kung bakit pinababayaan ng mga unang Kristiyano ang pagkakatipon. So dito tayo, mga kapatid. Kasi hindi naman po isusulat yan na sinasabi, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Way back 2,000 years ago, hindi dapat yan isusulat o hindi dapat yan masusulat o maiisip man lang isulat kung walang nag-e-exist na hindi talaga dumadalo. Ngayon, alamin natin, ito po yung mga posibilidad kung bakit pinababayaan ng mga unang Kristiyano o mananampalataya ang pagkakatipon. Ayon sa konteksto ng Hebrews chapter 10 verse 25, ang mga unang mananampalataya ay hindi dumadalo sa pagtitipon dahil sa iba't ibang dahilan. Tulad ng mga sumusunod, may 4 po rito. Una po, 5 pala ito. Una, mga kapatid, takot sa pag-uusig. Hebrews chapter 10 verse 32 hanggang 34. Ang sabi dyan, datapot alalahanin ang mga nakaraang araw na sa mga yaon, pagkatapos na kayo'y maliwanagan, ay nangagtiis kayo ng malaking pakikilaban ng mga pagbabata. Yan sinabi dyan, mga kapatid. Nagtiis po sila. Okay? Ang sabi dyan, datapot alalahanin ang mga nakaraang araw na sa mga yaon, pagkatapos na kayo'y maliwanagan, ay nangagtiis kayo ng malaking pakikilaban ng mga pagbabata. Next. Na una-una ay naging isang katawa-tawa dahil sa mga pagkasipahayo at gayon din sa mga kahirapan. At sa ikalawa ay naging kasama niyaong mga inaring gayon. Next. Sapagkat kayo'y nangahabag sa mga may talikala at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari. Palibhasa'y inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili
ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. So, yan po ay sulat, mga kapatid, na may posibilidad na ang mga tao ay hindi nakasabay doon sa pagkakasulat. Kasi in-encourage sila dyan, mga kapatid Sumanit, dahil sa takot sa pag-uusig, tandaan niyo po, naalala niyo po yung ating pinag-aralan, yung mga minsan naliwalagan. Di ba, umatras? Ano po yung dahilan nila? Ang isang dahilan dahil sa pag-uusig. So pag umatras, dahil sa pag-uusig, hindi talaga sila dadalo. So malaki ang punto, mga kapatid, na hindi lamang yung sa Hebrews, mga tao tinutukoy doon, kundi may mga sumunod din sa kanila na hindi po kinaya ang pag-uusig. Number 2, pag-aalala sa mga kayamanan. Sabi dito, mangilad kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Number 6. Ano ba't ating masasabi ng buong tapang? Ang Panginoon ang ating katulong. Hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Balik tayo sa 5, sister. Okay. Ang dahilan noon kung bakit hindi nagdadadalo ang posibilidad dahil po sa pera. Dahil sa kayamanan, possession. Okay? Dahil hindi po isusulat na umiwas kayo sa pagmamahal sa salapi kung wala pong nagiging maibigay sa salapi nung unang araw ng panahon na yun. At sa ating panahon, mga kapatid, ganyan pa rin. Minsan halagang 250, ipagpapalit ang gawain ng Diyos. 250 lang yun, ha? Pero dito, mga kapatid, nakita ninyo, ang aral ng Panginoon, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Isa pa, mga kapatid, pag ikaw po ay nakakaintindi sa gawain ng Panginoon kung gaano kahirap itaguyod ang gawain ng Diyos, kapag naiintindihan mo yan, lalo mong naiintindihan ang pagmamahal sa pagbibigay. Totoo po yan, mga kapatid. Kapag ka naranasan mo kung paano po ang pag-handle ng church, maiintindihan mo kung gaano kasarap ang mag-alay ng handog sa Diyos na pinaghirapan mo. Pero dahil sa pag-ibig sa salapi, mga kapatid, kung minsan hindi po tayo nagiging tapat sa ating pagkakaloob sa Diyos. Yes, hindi kailangan ng Diyos ang pera mo, ang pera natin. Pero ang gawain ito ng Diyos ay napaka-importante sa Kanya at hindi po ito mag-ooperate kung hindi po tayo magtatapat sa ating ginagawang pagkakaloob sa Diyos. Amen. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. At ang ating performance, ang ating galawan, matapos natin tumanggap ng biyaya sa Diyos, concern ng Diyos, kung paano mo ginagamit ang mga pagpapala na yan. Amen. Kalakas-lakas mong gumastos ng milk tea. Pagdating sa ambagan sa iglesia, mga kapatid, napakakuripot, napakakunat, makunat pa sa donut. Napakahirap. Naalala niyo yung Panginoong Jesucristo, yung may naghulog ng 2 lepta, if I'm not mistaken? Tinawag niya pa nga ang mga apostol Hali kayo, tignan nyo. Ganun ka concern ang Diyos, ganun siya ka aktibo ang kanyang pagtingin sa mga tao the way tayo magbigay. Amen. At hindi yan nawawala sa ating panahon. Kung wala na si Jesus physical, sa langit ang Panginoon ay nasa itaas. Sino kaya sa langit? Ito yung hinuha lang ng isip Isipin nyo na lang, halimbawa lang. Hindi naman ito nakasulat. Ano lang, kwento lang. Sino kaya? Halimbawa, mga anghel, hali kayo. Tingnan nyo to. Sino kaya sa atin ang may bibigay na halimbawa tuwing nagbibigay tayo mag-operate? Hindi, mga kapatid, minsan sa offering, makakakita ka, makakasumpong ka. Look, talagang may 20, parang
Grabe. Yung bato. Siguro nakakonsensya eh. Ganun eh. Puro na lang ganito Puro na lang offering ang turo Binigay eh. Kulang na lang, magmukha ng bato eh. Minsan pagka titingnan mo, ano ba to? Masaya ba to o galit ng binigay? Panalo. Kaya mga kapatid, ito yung mindset na dapat nating maintindihan Sa tuwing, tandaan niyo po ito, magmula ngayon. Sa tuwing tayo po ay magbibigay ng kaloob sa Diyos, isipin niyo palagi yung nangyaring buhay ng panahon ni Kristo na nakita niya, hindi kayo, tignan niyo to. Isipin niyo, tinitignan tayo ng Diyos kung paano tayo nagbibigay. Kung yan ba'y galit, yan ba'y napipilitan, o may may masayang puso po tayo sa ating pagkakaloob. Maniwala po, mga kapatid. So, mag-inag po tayo sa pag-ibig sa salapi. Pagdating sa gawain ng Diyos, mga kapatid. Hanggat kaya at may maibibigat, di ba, nabanggit ni si Sister Abby, ang Macedonian Church, napakahirap na simbahan yan, mga kapatid. Mukhang mayaman-yaman pa ang naik kung tutusin Nakakapag-50 pa nga Pero ang Macedonian, mga kapatid, ang Macedonian Church, no? Nakikiusap pa nga walang-wala sila, gusto pa nilang tumulong. Ganun po sila dinescribe ng talata ng Biblia. Kung gaano po sila kabusilak sa pagdating sa pagkakaloob, pagtulong, mga kapatid, sa kapwa, sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Okay? So, wag po natin iibigin, mga kapatid, ang salapi. Kailangan naman natin Kailangan magtipid, gaya sa panahon natin ngayon. Pero pagdating sa gawain ng Diyos, mga kapatid, ibang usapan yon. Magtipid na kayo sa lahat ng bagay. Sa adobo, wag ka nang magsibuyas, magbawang kung kinakailangan dahil sa pagtitipid. Pero pagdating sa tawag ng gawain ng Diyos, mga kapatid, maging bukas palad po tayo sa gawain ng Diyos. Okay? Nakunawa natin, mga kapatid. Sumunod po. Pagkakamali sa pag-unawa sa kalayaan. Galatians chapter 5, verse 13 hanggang 15. Ang sabi ng Biblia, sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan. Mga kapatid, take note kayo, mga kapatid, tinawag sa kalayaan. Ibig sabihin, tinawag kayo upang maging malaya. Naunawa natin? Huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman. Okay? Huwag daw natin gamitin yung kalayaan na ibinigay sa atin ng Diyos. No? Huwag natin siyang gagamitin, mga kapatid, para magkaroon po ng slot yung laman natin. Ulitin ko po huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman. Ano po ibig sabihin niyan? Hindi ka makadalo. Bakit? Ang dahilan mo ay pagod ka. Napagod ka saan? Kung yan pong pagod na yan ay walang kabuluhan, tapos ginagawa mong dahilan, hindi ka binigyan ng Diyos ng kalayaan magdesisyon para dyan sa laman mo. Amen. Kasi yung nakaramdam ng pagod ay yung laman dahil sa maling paggamit ng enerhiya. Tapos yun ang mas sasandalan mo kaysa gawin mo yung pagdalo sa gawain na unawa natin, mga kapatid. So wag po natin nahayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mga lingkuran kayo. Next. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Sa makatuwid ay ito, iibigin mo ang inyong kapwa na gaya ng inyong sarili. Next. Ngunit kung kayo-kayo rin ang nangagkakagatan at nangagsasakmalan, magsipag-ingat kayo na baka kayo'y mangaglipulan sa isa't isa. Yan mo? Mahalan daw tayo, tapos huwag natin nahayaan, mga kapatid, na tayo ay magkagatan. Huwag niyo gagawing
tawag nito, literal. Ang tinutukoy dyan mga kapatid na kagatan at sakmalan, yung alam niyo yun, yung ang dami mo nakikita sa kapwa mo. Ano ba yan? Pag ganyan yan, nadalo pa, tapos natutulog lang din dito. Alam mo, Brad, matutulog ka, ka nang matin, nakakalis na ka. Siyempre, masasaktan yung isa. O ano mangyayari, gaganti yun. Maaari siyang gumanti. Ayabang-yabang mo. Gising ka nga. Ano bang natutunan mo? Yun, nagkaagatan na. Nagkakaalitan, nagkakaaway. Eh pagka ganun, ang sabi ng Biblia, totoo, mga lilipulan kayo sa isa't isa. Sa isang manifestation, mauubos kayo. Bakit? Hindi na dadalo eh. Ganito pala dito. Ayoko na dito. Mga ano lang pala yan, mga mababait lang. Pagka pag matagal mo nang kakilala, ganyan pala. Puro kapintasan ang sinasabi. Yan. So, next. Number 4, personal na mga problema. Ito yung dahilan kung bakit hindi po nakakapagbigay ng panahon para dumalo ang mga unang Kristiyano. Personal na mga problema at mga alitan. 1 Corinthians chapter 1 verse 10 hanggang 12. Ngayon, ipinamamalig ko sa inyo mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kayong lahat ay mga salita ng isa lamang bagay at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi. Yan po mga kapatid kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Next. Sapagkat ipinatatarasta sa akin tungkol sa inyo mga kapatid ko ng mga kasambahay ni Chloe na sa inyo'y may mga pagtatalo. Next. Ibig kong sabihin ito na ang bawat isa sa inyo ay nangagsasabi, ako'y kay Pablo, at ako'y kay Apollos, at ako'y kay Sipas. Si Sipas, mga kapatid, si Pedro po yan. At ako'y kay Kristo. Tingnan nyo, sa mga unang panahon pa, mayroon na talagang mga pagkakabahagi, pagtatalo, kanya-kanyang kampihan, mga kapatid. At tandaan nyo po ang pinagkakampihan po nila dyan, mga leader. Na ganyan din po nangyayari sa ating panahon. Nang isang panahon, nung unang panahon sa iglesia ng Naib. O sa kung saan mang iglesia, mga kapatid. Uy, ito nga, iglesia na ng Corinto, mga kapatid Ilan ang leader dyan na inilala nila? Meron kay Pedro, may kay Apollos, meron kay Pablo, may kay Kristo. Diba? Nagkakampi-kampi sila. At ito parang matindi. Nung Bible study po namin yung Merkulis, diniscuss ko po yan mga kapatid. Na kapag masyadong panatiko, ang miyembro, halimbawa kay Pedro, kung ano ang ginagawa ni Pedro, yun ang nakikita nilang standard ng paglilingkod na dapat nakikita nila sa mga ibang leader. Kaya nga mga kapatid, ang nangyari kay Apostol Pablo, hinuhusgahan po siya sa mga taga-Korinto, sa lugar ng Korinto. Bakit po? Dahil sa pamamaraan ng kanyang paglilingkod. Na yung paglilingkod niya, hindi nakikita nung tinitignan ng iba na kay Sipas, kay Apollos, at lalo na kay Kristo. Na may nakikita sila na para bagang nangyayari na may mali sa kanya. Kaya sabi niya, kumbaga, hindi ako natatapon na ako yung husgahan ninyo. Dahil ang husga ay ang Diyos. Amen. Kaya nga mga kapatid, ito ang dapat din natin matutunan. Hindi lamang po sa mga taga-Korinto, maging sa iglesia po rito sa Naib, mga kapatid. Ako po ay hindi standard ng paglilingkod, halimbawa ni Brother Jerome. Hindi niyo po ako pwedeng gawing basihan na maging standard ng kahit na sino man. O kahit na sino man po ng ating mga pastor, mga kapatid. Halimbawa, ni Pastor Rod. Hindi porkat may nakikita tayo kay Pastor Rod na kung paano o the way siya maglingkod, ay yun ang magiging standard sa lahat ng kasimbahan. Magkakaproblema tayo dyan, mga kapatid. Bawat leader ay may mga kanya-kanyang trabaho na ibinigay ng Diyos. Diyan tayo magkakaroon ng problema kapag naging panatiko na tayo. Kasi pag naging panatiko na tayo, hindi sa Diyos at sa tao, lahat na makikita mo sa tao, pati ballpen, gagayahin mo. Standard niya. Halimbawa, ballpen niya ay
Mamahalin pala, siyempre may kaya. O ano po bang ballpen ng medyo may class-class? Ha? May mga pangalan yan eh. Bisa nga, bigat-bigat eh. No? Nung makita mo, bibili ka rin. Dahil feeling mo, anointed. Nangyayari po yan. Nangyayari ka dito yan eh. At hindi lang dito, kundi sa iba-ibang iglesia. Makita mo, Bible niya, Thompson, gagawa ka ng paraan. Bibili ka ng Thompson. Pati forma. Gagayahin mo rin ang forma. Ang gupit, ginaya mo rin. Ano lang, mas magkamukha kayo yan. Kasi hindi nakatuon kay Kristo. Yan ang problema, mga kapatid. Okay? Huwag po natin hayaan, mga kapatid, na para tayong mga gaya-gaya. No, na-influensyahan tayo, tandaan niyo po, maglingkod po tayo base sa pananampalatayang ibinigay sa atin. At meron po tayong uniqueness na inilagay ng Diyos na yun yung ipaglingkod natin. Huwag tayong mabuhay, huwag tayong maglingkod sa pamamaraan ng paglilingkod ng iba kasi nabubuhay tayo sa anino ng iba pag gaganyan. Meron naman. Kung ano narinig niyang mga kanta, yun din ang mga kanta niya. Kaya pag nakarinig siya ng Tagalog, hindi yun ang standard niya. Hindi siya maka-worship kasi Tagalog. Sing unto the Lord with understanding. Kaya kung ikaw ay kumakanta ka dyan, nag-English ka dyan, hindi mo pala nauunawaan, nagsasalita ka sa hangin, mga kapatid. Sa tao, pwede mo grabe, worship brother, talagang ano. Pero pag pinersonan mo, brother, naiintindihan mo ba yung kinakanta mo? Solo ko nga eh. Solo ko kasi. Basta may thank you doon, okay na yun. Dahil may thank you sa lyrics, mga kapatid. So, inuulit ko po, maglingkod tayo sa Diyos base sa standard ng Diyos. Hindi ng kahit na sino man, mga kapatid. Huwag po natin pikiin ang sarili natin kung ano tayo, yun lang ang ating paglingkod. Dahil mas masarap pong damhin ang pagmamahal sa isang taong nagpapakatotoo. Naunawa natin, mga kapatid. Sumunod, ito yung ikalima. Meron din posibilidad ng ilan sa kanila ay nawalan ng sigla at pag-asa. Yan, tingnan nyo, nawalan ng sigla at pag-asa. Lalo na yung mga inspired ka kasi may nagugustuhan pa. Dumating yung panahon, lumipat ng ibang church. Tanggal ang sigla, lupay-pay. Ang nangyari, mga kapatid. Inulit ko po, meron din posibilidad ng ilan sa kanila ay nawalan ng sigla at pag-asa dahil sa mga kahirapan. Ito naman yung rason nila. Dahil sa kahirapan at pag-uusig na kanilang nararanasan. Hebrews chapter 10, verse 35 hanggang 39. Huwag nga ninyong itakmil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon, siya'y pumaparito ay darating at hindi magluluwat. No, hindi na daw magtatagal. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. 39. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Pansinin niyo yung 39 Hindi tayo, ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan. Yung mga tao talaga na inialis na ng Diyos sa kapahamakan, babalik at babalik pa rin talaga. Okay? Naunawa natin, paghihirap, mga kapatid, at pag-uusig, yan po yung nangyayari, posibilidad kung bakit bumabalik ang tao sa dati at nawawala ng interes sa pagdalo sa gawain. Ngayon, dito tayo, the imminent return of the Lord. Sa Matthew chapter 24, verse 4 hanggang 40, din ipinahayag ni Jesus ang mga kaganapan na dapat mangyari bago dumating si Kristo. Breakdown tayo, mga kapatid. Meron po ritong siyam na mga
sinabi si Kristo bago po siya babalik. Una po, mga kapatid, mag-ingat na huwag mailigaw ninuman. Huwag kayong papayag na maligaw kayo. Okay? Number 2, maraming magsisiparito na mga nagsasabi na ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Tingnan nyo ha, marami daw paparito. Sa Pilipinas lang, ilan lang nagpakilalang Kristo. Yung isa nga nahuli, may drugs. Sabi niya, I am Jesus Christ. Napanood niyo yun? Hi, Jesus Christ daw siya. Kilala niya si Daddy Frankie. Meron siyang bago ngayon. Napanood niyo yun? Siya daw ang Jesus Christ. Napanood niyo yun? Yung vlog ni Daddy Frankie, yung medyo na wala sa sariling, sabi naman ko, Benda, tawa ng tao eh. Di ba? Mga malungkilay nun, di ba? Grabe. Yan, nagalit siya. Sabi na ayaw ko eh. Di ba? Si brother, baklang pala nakakaintindi sa sinasabi ko. Siya daw si Jesus Christ. Baliw yun hindi naman totally baliw, nawala lang sa sarili. Sa daw si Jesus Christ. Pero yun yung kahit yung nawala sa sarili, nagsasabi ng Jesus Christ siya. Yung nahuli na droga, Jesus Christ din siya. Yung nakulong mga kapatid, na galing Davao, Jesus Christ din nun. Sino kaya sa kanila tatlo yung totoo? Mga kapatid. So, ang dami po, hindi lamang po sa Pilipinas, sa ibang bansa rin, nagpapahayag na sila daw ang Jesus Christ. Dumating na daw ang Mesiyas. So, huwag kayong maniniwala. Huwag kayong maniniwala kailanman. Lagay nyo sa isipan ninyo na may magsabi sa iyo, uy, Brother Ridel, si Jesus Christ nasa tramo. Huwag ka maniniwala. Nasa lista na, nagsiswimming, nandun sa sweet paradise. Huwag kayong maniniwala. Alam nyo kung bakit? Dadating po si Jesus Christ, magagaling siya sa taas. Grabe naman yung Jesus Christ na yun. Sa tramo dumaan. Sa langit, pagtunog ng trumpeta, bababa po siya. Yan. So huwag kayo maniniwala mga kapatid. Kahit mismo yung kapatid mo isang gabi, biglang nagdilim ang paningin, Kuya, tumigil ka na. Ako si Jesus Christ. Delikado yan. Delikado po yan. Huwag niyo pong paniniwalaan yan. Sumunod, mga kapatid. Ang sabi nito, digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan. So narinig na po natin, nababalitaan po natin ang digmaan, maging ang alingaw-ngaw. At ang epekto, mga kapatid, ng nangyayari na digmaan. Yan po ay nakapropesiya. Yan po ay sinulat ni Mateo, na siyang lingkod ni Jesus, na siyang propesiya na binanggit ni Jesus bago daw po siya babalik dito sa ating mundo, dito sa sanlibutan. Ang sabi niya, nakakarinig po tayo ng alingaw-ngaw ng digmaan. Magkakaroon po ng digmaan. Ano po ba ang latest na digmaan ngayon? Iran versus Amerika at Israel. So ano po nangyayari ngayon? Ramdam na ramdam po natin ang epekto ng digmaan. So yan po ba ay nagkataon lang? Hindi po. Hindi pa man nangyayari ang digmaan, nagsabi na si Jesucristo, bago daw siya dadating, maririnig nyo yan. Mababalitaan nyo yan na magkakaroon ng digmaan. Ngayon, ang sabi dyan mga kapatid, huwag magulumihanan. Ito yung pinapaalala sa atin. Pag nakita na natin na, babalitaan na natin yan, no? Mag-fact check tayo mga kapatid. Huwag daw tayong mailigaw ni naman. Ayan, may mga lumabas na Jesus Christ, check na. May digmaan, check na. Ngayon, ang sabi dyan mga kapatid, huwag daw tayong maguluhan. Huwag daw tayong mabagabag kung nandiyan na sila lahat. Sabi dyan, sapagkat kinakailangan ito ay mangyari, ngunit hindi pa ito ang wakas. Kaya huwag kayo maniniwala na ito, nagigera na. Malapit na ang end of the world. Hindi po totoo. Bakit? Ang sabi ng Biblia, hindi pa ito ang wakas. Yung gera na yan na nangyayari mga kapatid sa sangkadaigdigan, hindi pa daw yan ang wakas. Bakit? May continuation po na mangyayari.
Hindi pa daw katapusan ng mundo ito. Hindi pa ito ang wakas, itong gera na nangyayari. Bakit? Ang sumunod, ang sabi rito, magsisitindig ang bansa laban sa bansa. Ayan, magkakaroon na ng matinding labanan ang bansa laban sa bansa, mga kapatid. At ang kaharian laban sa kaharian. Sumunod, magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Nakita ninyo mga kapatid? Pagkatapos pala ng gera, pagkatapos ng mga tao na nagpapakilala na sila daw si Jesucristo, mga kapatid, hindi pa daw yun ang wakas. Dahil magsisitindig, ang susunod na mangyayari, magsisitindig ang bansa laban sa kapwa bansa at kaharian sa kaharian. Anong susunod na mangyayari? Magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Nakita ninyo? Magkakagutom. Tandaan niyo po ang gera. Ang kadikit ng gera, kahirapan at gutom. So ngayon, pag nagkaroon na po ng kagutuman, at ang sabi dyan, magkakaroon daw ng lindol sa iba't ibang dako. So nakikita nyo, handa na po ba kayo? Hindi lang gera ito. Ang susunod na mangyayari, magkakaroon ng labanan ang bawat bansa at mga kaharian, magkakaroon ng gutom ang susunod. Ngayon pa nga lang, may mga gutom na eh. Ha? At lilindol sa iba't ibang dako. Tandaan niyo po, huwag po kayong mababahala kung lumilindol sa iba't ibang dako. Dahil yan po ay pinagpauna ng propesiya ng ating Panginoon. Ang sabi niya ng Panginoon, ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasinula ng kahirapan. Tingnan nyo, kanina hindi pa katapusan. Tapos nang lalong lumala, nagkaroon ng labanan ng bawat bansa at ang bawat kaharian, nagkaroon ng gutom at nagkaroon ng lindol. Kung kanina kala mo, ito the world na. Ito ang sabi dito mga kapatid, simula pa lang ng kahirapan. Bago tayo ma-convert, hirap na tayo sa buhay. Pero hindi pa pala yung simula. Baka introduction pa lang. Brother, introduction pa lang, sumusuko ka na. Mga kapatid, introduction pa lang, itong gera na to, itong ang taas ng pamasahe o ang taas ng gas. Mga kapatid, introduction pa lang pala ito. Tapos ang dami sa atin, talagang feeling niya, pinabayaan niya sa Diyos. Kaya sabi nga ng Panginoon, meron pang susunod. Magkakaroon ng girian ng bawat bansa at kaharian. Yan. Kakaroon ng gutom at lilindol sa iba't ibang dako. O, simula pa lang daw ito. So, anong susunod? Ang sabi diyan, Matthew chapter 24 verse 9 hanggang 10, sabi, ito po ay tumutukoy sa mga pag-uusig at pagpatay sa mga tagasunod ni Jesus. Tingnan natin, i-flash natin ang Matthew chapter 24 verse 9 hanggang 10. Kung magkagayoy, tandaan niyo po, ang kausap ni Jesus dyan, ang mga Hudyo, mga alagad ha, sabi niya, kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapigatian. Eh pag binasa mo yan, sabi ko nga sa inyo, napaka-importante, bago ka magbasa ng Biblia, maintindihan mo yung context, maintindihan mo ano. Kasi pag nagbasa ka ng plain yan, iisipin mo, ikaw to. Ibibigay kayo, no? Ibibigay ako sa kapigatian. Ang kausap dyan, mga kapatid, ay ang mga alagad. So, nililinaw po dyan, sinasabi ni Jesus, kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapigatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapuputan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. 10. At kung magkagayoy, maraming mga titison at magkakanuluhan ng ang isa't isa at mga kakaputan ng isa't isa. Tingnan nyo, sa panahon na yan, magkakaroon ka ng galit sa kapatiran mo. Parang traiduran ang mangyayari dito. Sa panahon na yan, ha? Ngayon, kailan po yan nangyari? Ayon po rito sa pag-aaral. Matthew chapter 24 verse 9 hanggang 10 ay tumutukoy sa mga pag-uusig at pagpatay sa mga tagasunod ni Jesus noong unang siglo. Lalo na sa panahon ng pagkawasan ng Jerusalem noong 70 AD. Kaya sa isang paraan, nangyari na ito sa mga unang Kristiyano ayon sa mga commentator. No? Yan yung tinitignan nila.
Okay? Sumunod, number 7. Magsisibangon ang mga maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Tingnan niyo ha, babangon ang maraming propeta. Kanya-kanya silang propesiya. Ha? Kanya-kanya silang propesiya dyan mga kapatid. So, wag nyo na pong pagtakahan yan. Sumunod, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Tingnan niyo, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Generalize. Malamig ng pag-ibig mo. Huwag mo lang sanang ipatungkol yan sa love life. No? Halimbawa may kasintahan ka, biglang lumamig sa'yo, hindi naman ako magtataka eh. Sabi ng Biblia, lalamig ang pag-ibig ng marami. Maling application yan, mga kapatid. Maling application. Lalamig ang pag-ibig ng marami. Ito po yung pag-ibig sa kapwa. Eh, lalo na sa Diyos. Marami nga sa atin, mga kapatid, hindi pa nagbabangunan yung mga bulaang propeta na wala rin pag-ibig sa Diyos eh. Di ba? So, yun po ang nangyayari. Manlalamig ang pag-ibig ng marami. Sa pag-ibig, pag-ibig sa pamilya, pag-ibig sa magulang, pag-ibig sa mga anak, sa kapwa, lahat. Manlalamig po. Kaya nga ngayon, mga kapatid, dati pag may matanda, Nay, upo po kayo dito. Ngayon, pagod din ako. Di ba? Dati ang babae, pagka sumakay ng bus, wala po, ate, dito na kayo. Oh, ngayon pagka hindi pinasakay, mag-drive pa yung babae. Tingnan niyo, wala na talagang gentleman ngayon. Di ba? Wala na daw gentleman ngayon. Eh, malamig ng pag-ibig eh. Ha? Mga kapatid, lalamig po ang pag-ibig ng marami sa huling araw. Sumunod po, ipapangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. So kailan po darating ang wakas? Yung huling paalala, sabi dan, ipapangaral daw ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Ebanghelyo ng Diyos. Saan daw mga kapatid? Sa buong sanlibutan, sa buong mundo. Ipapangaral ito mga kapatid sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa kung magkagayoy darating ang wakas. Doon pa lang darating ang wakas pag ang salita ng Diyos ay nakakover na, sa buong mundo nakakover na. Eh meron pa pong bansang hindi dinadamda ng salita ng Diyos eh. Tama? Kailangan may pahayag sa buong mundo ang salita ng Diyos, tsaka daw darating si Kristo. Oh. Gusto niyo na po ba dumating si Jesus? Gusto na po ba natin? Kung gusto na natin bumalik ang ating Panginoong Jesus, makiisa po tayo sa propesiya, makisama tayo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ibahagi natin ang salita ng ating Panginoon. O kung mahina ka sa pagsasalita, meron na tayong internet. Di ba? Kapag ka may mga salita ka ng Diyos na naririnig, gaya niyan, baptism, etc. Di ba? Na napanood mo, i-share mo. Eh, mahirap sa ating panahon dahil sa sobrang lamig ng pag-ibig, ang sinishare hindi salita ng Diyos. Yung mga kalukuhan, yun ang sinishare. Pero pag salita ng Diyos, wala siyang pakialam. So, kailangan po natin pakiisa. Pag meron pong salita ng Diyos na ipinost, nabasa mo na o napanood mo, i-share mo. Nang sa ganun din lumaganap ang salita ng ating Panginoong Diyos. For the conclusion, mga kapatid, 1 Thessalonians chapter 5, verse 2. Ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Ganyan po ang Diyos sa kanyang pagdating, para siyang magnanakaw. Gaya ng magnanakaw, mga kapatid. Hindi siya magpapaalam kung saan siyang dadating sa panahong hindi mo inaasahan. Paano kung pagdating ng Panginoon? Eh, hindi ka pala nagdadadalo sa gawain ng Diyos. Pagdating ng Panginoon, wala kang may natutunan, wala kang na-apply sa buhay mo. E paano ka? No? Matthew chapter 24 verse 13, datapwat ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Magtiis po tayo.
Sa paglilingkod sa Panginoon, hindi po ito madali. Hindi rin ito mabilisan. Patagalan ito. Patagalan ito. Patatagan ito, mga kapatid. Magtiis po tayo. Things to remember bago tayo magtapos. Huwag maliitin ang pagdalo sa pagkakatipon. Ilagay niyo po yan sa isipan ninyo, mga kapatid. Hindi ko lang alam kung ano nangyayari sa ating henerasyon, pero nung panahon nung ako po ay young people pa, hindi rin naman po ako layo sa iba na parang ini-itsapwera ko lang ang gawain. Pero nung ako po ay nakapag-Bible school noon, wala na akong maalala na kung saan nagbaliwala ako kasi may bigat na eh. At saka nandoon na yung dikta. May dikta na agad ng banal na espiritu eh. Na nagbabantay ka sa araw. Pagpasok pa lang ng Lunes, nakasit na agad ang iyong isipan na dadalo ako ng Miyerkules. Nakaano na yun, kumbaga nakabook na yun sa'yo. Na may Miyerkules at yung Miyerkules na yun, para sa Diyos yun. Ganun po mga kapatid, dapat hindi yung sobrang mong busy. Oh, ay, Miyerkules pala kahapon, ay hindi pala ako nakadalo. Bakit? Kasi nga, wala sa isip at puso ang paglilingkod sa Diyos. Naunawa natin mga kapatid. So, huwag maliitin ang pagdalo sa pagkakatipon. Ito ay pagpapakita ng aktibong kahandaan ng isang taong naghihintay sa pagdating ni Jesus. Kala niyo po, ganun-ganun lang? Sa pagdalo mo, pinakikita mo sa Panginoon na ikaw ay talagang dedikado ka na makasama ka pagdating ng araw. Pag tumunog ang trompeta, di ba? Makakasama ka. Bakit? Hindi mo pinababayaan eh. O, baka pagkamalian ako ng mga iba, baka may mag-utol ng video. Baka pagkamalian ako. Pagdalo po ito, na hindi ka lang basta makikinig, ina-absorb mo, ina-apply mo. Lumalago ka, hindi yung dadalo eh. So, ilang beses ba dapat dumalo para makarating sa langit? Mga kapatid, hindi po ganun. Dumalo ka. Lagi mong isaalang-alang ano ang dapat kong matutunan at ano ang aking matututunan. Sumunod po, number 2. Huwag magugulumihanan sapagkat kailangan ito ay mangyari. So, huwag daw po tayo magugulumihanan sa mga nangyayari sa ating paligid. Dahil kailangan po yan na mangyari. Number 3, maghanda sa lalong malaking kahirapan na paparating. Mga kapatid, handa na po ba tayo for the worst? Kailangan natin maghanda sa mas lalong malala na pwede nating danasin habang nabubuhay sa lupa. Dahil yan po ay nakapropesiya na. Maghanda tayo sa lalong malaking kahirapan. Number 4, mag-iisa sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. I-consideran nyo ito. Magbahagi kayo. So, mag-iisa po tayo mga kapatid sa pagpapalaganap ng salita ng ating Panginoon. So, before we end sa ating topic, the imminent return of the Lord is at hand. Are you ready, mga kapatid? Ready na po ba tayo sa pagbabalik ng Panginoon? Mga kapatid, ready na po ba tayo? Amen. Praise the Lord. Parang hirap maniwala. Kasi hindi ka pa nga ready dumalo eh. Tapos ready ka na sa Diyos. Mga kapatid, isang malaking kalokohan. Pag sinabi mong ready ka na, dapat nakikita yung pagiging ready mo. Yung readiness mo nakikita. Sa pamamagitan ng ano, nakikita ka kasi lagi. Diba? Pag lagi kang nakikita ng Diyos sa gawain ng Diyos, diba? Mula sa trono niya, nakikita ka niya lagi ka na dumadalo mga kapatid. Nakikita niya seryoso ka. Gusto mong mabago. Gusto mong baguhin. Gusto mo mga kapatid, makarating sa langit. Kaya sa oras na ito mga kapatid, hindi lamang sana ito maging kwento, kundi ito po ang maging simula na mas bigyan natin ng tuon na palaguin ang ating spiritual. Dahil pag malago ka na sa spiritual, makakapag-isip ka na ng tama. Naunawaan natin? Pag malago ka na sa spiritual, mga kapatid, yung tiwala mo sa Diyos lalong tumataas.
Kaya sa oras ng kagipitan, sa oras ng kawalan, sa oras ng kahirapan, taglay mo ang pag-asa dahil bitbit mo yon nung nakikinig ka ng salita ng Diyos. Kaya yung salita ng Diyos na napapakinggan po natin, yan po ang nagiging dahilan upang ikaw ay tumagal sa laban. Kasi kung wala kang salita ng Diyos, hindi ka tatagal, kapatid. Yes. Eh sa oras na ito, mga kapatid, let us all stand. Let us worship the Lord. Alalahanin po natin ang aral na ito. Pahalagahan po natin ang gawain ng Diyos sapagkat malapit nang dumating ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.